Hey guys, it's me again, motherfucking G. Ako ulit si Angie, na dating domestic helper sa Saudi Arabia and then naging domestic helper sa Hong Kong at ngayon ay nasa Pilipinas. For some reason, because na-stroke si mama and then I need to went back in here para i-assist sila. By the way, napapalibutan ako ng mga tupiin. Ano na nga bang update sa akin? Walang nagtatanong, pero dahil vlog ko to, share ko na rin sa mga makakapanood. At saka gusto ko kasi to i-look forward. Afterwards, pagtanda ko, I can see myself what I'm doing at this point of time. Way back few years ago, right? And then, ito na nga. Hindi na ako nakabalik sa Hong Kong because kailangan ko magstay dito para sa anak ko. At saka, hindi na ako nagpa-plan mag-abroad ulit. Pero may mga ano sa akin, ang tawag doon, yung nagsasuggest or may mga gusto kumuha. Like in Lebanon, in Kuwait, Qatar, in Saudi again, sa daddy ko employer. Pero, for now, hindi pa. So, nag-try ako mag-apply locally. And luckily, natanggap ako sa isa sa mga call center dito sa Pilipinas. Which is I-Core, Dasmariñas. Tapos, I was on my 2 weeks training right now. Pero, a month and a half siya. Yung training up until transfer kami sa production. So, ang saya lang. Ang daming learning. Tapos, ang dami kong nato-try na bago. Lahat kasi is bago sa akin, 'di ba? Ilang years ako nag-company na industrial. Ilang years ako abroad. So, ito is lahat bago sa akin. Apakabuti lang sa akin ni Lord kasi hindi niya talaga ako pinababayaan. As of now, yung finances ko is hindi siya stable, pero nagagawa naman ng paraan. Thank God. And then si Mama is may improvement. Nagalaw niya na yung baldado niya kamay, nagaganyan-ganyan niya na. Tapos healthy naman siya, wala namang complications. Yung food namin is okay naman, nakaka-discarte naman. And then sa bills, mga monthly due dates, okay naman, napaprocess naman. Napakabuti ni Lord. Pakiramdam ko man, na said ako, pero palagi niya akong sinusuplayan. He will provide. Sabi nga niya, di ba? He will provide. Tapos, ayun, so far, okay ako sa I-Core. Napakaganda opportunity nito para sa mga gusto mag-change ng career o kaya mag-experience ng bago. Hindi ko akalain na makapasok ako doon. Ang sistema kasi is, nung October 28 ata yun or 29, nag-walk-in kami ni Joy, yung best friend ko. Sinamahan ko lang siya. The day before, sinabihan niya ako na, girl, apply tayo, ganito, ganyan. Sinasama nga namin yung isa naming kaibigan, si Apple. Pero hindi pumayag si Apple kasi medyo complicated ata sa kanyang call center. Akin din naman, hindi naman ako ganun ka-proud sa sarili ko na, okay ako mag-English or hindi na ako English, I know this one, I know this. Hindi ako ganun. Alam ko sa sarili ko na hindi ako papasa. Tanggap ko yun. Pero, bilang support kay Joy, gusto ko siya samahan. Tsaka gusto ko ma-feel yung vibe doon. Gusto makita yung mga anik-anik doon, maramdaman yung AC, makita yung loob, diba? Kasi sa labas ko lang siya nakikita pag pumunta ako sa Robinson doon sa 3rd floor. Tapos, nag-work din kasi yung pinsan ko doon. Kaya may idea ako na yung location is doon. Tapos, pwede ka nga mag-walk through pag mag-a-apply ka. Tapos, so, eto na nga, sinamahan ko si Joy. Tapos, tagal ko rin walang update kasi na busy ako doon. Nagpo-focus talaga ako. Meron pa akong spill para sa pag-aano ng call. Tapos, sinamahan ko si Joy to give support. Kasi, nung nasa abroad ako is, isa siya sa mga nakukuhanan ko ng lakas ng loob. Na kapag meron akong problema, nagsabi ako sa kanya. Tapos, alam mo yun, yung hindi siya hindi siya yung i-brush off yung situation. Like, iintindihin ka niya, i-advisean ka niya, like that. So, ito yung chance ko sa kanya para bumawi. Na I go there, not unprepared, hindi talaga preparado, wala akong idea sa mga calls na ganyan. Pero before, pinangarap ko to Kaya nung nasa Saudi pa ako, nanood ako ng mga summarification ng
call flow, tapos ng mga idea about BPO. Ayun, nanood ako nun. Pero tinigil ko rin kasi bumalik pa nga ako, diba, sa employer ko. So, nawala na sa akin yun. Nung time na sabi niya, apply tayo bukas, bes, sa ganito, sa I-Core, Dasmariñas. Mag-walk through lang tayo, walk in. Tapos sabi niya, sabi ko, sige, ganyan. Sabi ko, sige, samahan kita. Ang pre-practice ko lang overnight, hindi ko sineryoso, nag-ML pa nga ako magdamag. Ang pre-practice ko lang overnight is, yung pakilala ko sa sarili ko na ako si ganito ganyan, nakatira sa ganito, tapos yung experience ko abroad, tapos yung dahilan kung bakit ako umuwi ng Pinas at kung bakit hindi na ako babalik abroad. Hanggang dun lang. Tapos, nung araw na nag-apply kami, girl, nag-umpisa kami is 10 a.m. Umuwi kami 6 p.m. na. Kasi, dahil sa akin. Si Joy, alauna pa lang ng hapon, meron na siyang JO, job order. So, ako, kumpiyansado na ako. Sabi ko, uwi na tayo. Baka hindi naman ako makapasok dyan. Pero, yung sa initial interview, pasado ko. Unexpectedly. Kasi, pinapasok kami sa loob. Humarap kami sa PC, nag-type kami doon, sumagot kami ng mga questions. Verbally, tapos nag-video kami sa sarili namin about our introduction to ourselves. Yung pakilala namin sa sarili namin. And then, afterwards, isa ako sa tinawag na Angelina Laguna. Okay, pasado ka. Antay lang onte kasi meron kang ulit call about the mock call. Ganon. Eh di ako, hindi ulit ako nag-prepare. Nakipagkwentuhan ulit ako kay Joy. Because I don't want to pressure myself. Ayokong mag-assume masyado. Baka ma-disappoint ako. Ganon. Palagi ko lang iniisip, baka hindi naman ako makapasok. Ganon. So, go with the flow lang. So, kung ano yung tanong, sagutin. Kung anong alam ko, kung ano lang yung alam ko, for now, ayun lang ibibigay ko. Like that. Hindi ako nag-effort masyado. So, by 1 a.m., meron ng JO si Joy. Tapos, ako na lang talaga yung inaantay niya. Tapos, ayun, siguro, nung natapos yung second na yung mock call nga, yung sabi ko, bumalik kami after a few minutes, bumalik kami sa loob, tapos nag-PC doon, nag-type, yung typing exam, tapos yung call flow, kung anong gagawin mo kapag about sa mga customer, about sa mga product ideas, kung meron ba akong idea, gano'n-gano'n. Tapos, pagtapos nun, lumabas ako. Nakita ko si Joy nandun na sa waiting area, tapos sabi niya sa akin, meron siyang JO. Sabi ko, uwi na tayo kasi baka hindi naman ako matanggap. Sabi ko, bumula bibig ko dun sa loob. Tapos, nagtatype pa lang ako ng Dear Ma'am Sir, yung about sa email. Dear Ma'am Sir pa lang na-type ko, time's up na. Sabi ko, Joy, uwi na tayo, baka hindi ako matanggap. Sabi ko, katangahan yung ginawa ko doon, tagal-tagal ko natapos. Tapos sabi niya, hindi, antayin na natin. Sabi niya, andito ka na eh. Tapos, ayun, antay kami mga 2 hours, mga 2 hours, imagine, 1 ako lumabas. Eh, di 3. Ito na, kumain muna kami ng lunch, bumalik kami. Sabi ko nga, uwi na kami, pero ayaw ni Joy. Pagbalik namin ng 3, pinasalang, sabi, kinongratulate na naman ako. Sabi, actually, ko na. Eh, dilapit ako. Expected ko na ligwak na ako, Pero, again, nag-congratulate si Ante na nag-organize tong ano na yon, ng applyan na yon. Ako na naman is gumanga. Nung unang congratulate sa akin, napanganga ako kasi hindi ko expect eh. Ganyan ako habang nagsasalita siya ng akes. Tapos nung pangalawa, mas napanganga ako kasi alam ko sa sarili ko, tanggap ko na ay wala to kasi ang hirap eh. Nung pangalawa eh, wala akong experience sa typing, sobrang bagal. Tapos yung sa about sa product, about sa call flow, wala akong masyadong idea. So, nga na naman ang auntie nyo na gulat na gulat akes. Pero, ang saya lang kasi pumasa sa kanila yon. Sabi nga ni Joy, baka may nakikita sila sa'yo na potential. So, they want to try you. So, try them also. Sabi niya ganon. To, pang third call, 5 beses nga akong tinawagan nun. Ito na yung mga pa-final na. Up until final. Hindi ko na masyadong naintindihan yung dalawang last. Pero yung last na tawag sa akin, yung mga 5:30 na nun. Final interview na nun. Ayun na. Buti,
all about sa akin lang yung final interview. Tapos, purong English yun na, nag-stutter man ako, pero naitawid ko siya. Na, ayun nga, yung ilang years ka abroad, bakit di ka na babalik, if there's a chance na mas malaki yung offer abroad, babalik ka ba, mga ganun. Tapos, in-explain ko lang na further na, I cannot go back because my mother is so sick right now, and my sons needs me. And, I would rather stay here, having, enough salary to sustain the needs of my family, rather than going far, not sure of what future might bring on us, the future problem that might happen on my family, because it's problem is normal. We are just need to be flexible on how we cope on it. Sabi kong ganon. So, for the explanation, parang ayoko bumalik abroad kasi natatakot ako. Na what if si mama is atakihin na naman, or hindi man si mama, yung other family member, di ba? So, 4 lang kami. Ako, mama ko, papa ko, si Kurt. So, parang sinong maiiwan? Naputol yung unang video. Anyway, ayun na nga, hindi na ako makabalik abroad, di ba? Tapos, luckily, natanggap ako sa I-Corps. And then, we started on November 5 with Joy. On the other, on the other telco account. Pares kami telco, pero siya is Metro, and I was T-Mobile. So, ngayon, currently, we're having a training. PST Day 6 kami mamaya. Tapos, assessment. Wala pa kami access sa tools, pero yung call flow, call fundamentals, medyo na-brief na kami doon. Tapos, ang pasok is 8 ng gabi up until 5 ng madaling araw. So, nakakauwi ako dito 6 na siya ng umaga. Nakasikaso ko pa yung anak ko. Wala akong masyadong tulog. Pero ang kagandahan is, Sabado-Linggo, wala kaming pasok. Malaki din yung offer sa product na meron kami. So, medyo okay siya. Sana magtagal ako dito. I'm hoping and praying. Sana i-include nyo ako sa prayers nyo na sana mapagtagumpayan ko yung call center. Gusto ko talaga dito. Pero kung hindi man, marami naman akong fallback na mapag-a-applyan. Pero, napakabuti ni Lord at pina-experience sa akin yung mga wala to sa hinugot eh. Pero dati, I was wishing na, Lord, sana makatry ko yung call center. Kasi maganda siyang ground. Kahit maedad ka na, pwede ka dito eh. As long as you can communicate well, as long as you can attend on-site or work from home, pasok ka. At saka kung ma-experience ka, mas more on matatanggap ka sa trabaho. So, ang ganda ng field niya. Ang ganda ng field. So, sana tumagal ako. Sana mapagtagumpayan ko, makapag-change career naman. Tsaka, lumalaki din kasi yung offer habang tumatagal or habang nagiging mas maalam ka dun sa field. So, baka ito na yung maging alternative ko sa pag-abroad. Nakapagod din kasi yung physical work tsaka yung mga industrial company. Pero, hindi close yung door ko na bumalik abroad if there's clarity dito, sa bahay, sa pamilya ko, lalo sa anak ko. Kung merong clear na may mababantay sa kanila na maayos, na si mama ay hindi naatakihin, or yung anak ko ay may mag-aalaga ng maayos, baka someday makabalik ako abroad. Kung may mas maganda ring offer, hindi ko sinasara yung pinto doon. Tapos kung hindi man ako uubra din dito sa BPO, lagi naman prepared na mag-work kasi ayun lang naman ang option natin eh. Baka mag-industrial ulit, pero sabi ko nga nakakapagod yun. Pero ganun talaga ang buhay. Kung anong ang ihain ni Lord, sabi ko nga hindi ko na to will. Lord, ikaw na, will mo na to, lahat to, plano mo na. I just need to be still. Sabi ko nga nun, sabi niya nga sa Exodus 14:14, laban niya to, kailangan ko lang manatili. Diba? So, ayun, tuloy lang ang buhay. Maraming nagbago, magpapalit na lang yung taon, pero magpapalit din ako siguro ng path na tatahakin. Sana for good to. Sana for the better of
our future, lalo na sa anak ko. Ang sarap sa pakiramdam na nandito ako, tapos naasikaso ko siya, nabibigay ko sa kanya yung mapangangailangan niya. Hindi man bongga, pero yung kasama mo yung anak mo, ano mo siya sa pagkain, matutukan mo sa pagkain, sa pag-aaral. Ang sarap sa pakiramdam. Para ngayon lang ako ulit naging nanay. Na literal. Hindi yung nanay na nasa abroad na magdidikta ka ng gagawin ng bata, tapos di ka susundin, di ka papakinggan. Masakit yun. At least ngayon, sinusunod niya ako paunti-unti, diba? Tsaka nararamdaman ko talaga mahal ako ng anak ko. Thank God, mahal niya ako. Hindi yung katulad ng ibang nanay na ilang years lang sa abroad, hindi na kinilala. Diba? So, ayun. May duty pa ako mamaya at marami pa akong gagawin. Kailangan ko i-prep to bago ako umalis. At magre-review pa ako. Gusto niyo na sample spiel? Spiel. So, eto. Basahin ko na lang. Sinulat ko to kanina kasi part 2 ng ano namin eh. Part ng assessment. Call, spiel, and flow. Thank you for calling T-Mobile Prepaid. This is Angie. How may I help? Awesome. I can definitely help you with your payment. May I have your number and account name, please? So that I can pull up your account. Thank you so much. Tapos, by the way, and ito yung alongside na to nung pagbinigay niya ng information and then magpa-process niya na, mag-open ka ng rapport or mag-open ka ng convo or you keep on being in touch with the person you were talking with para ma-build yung trust, ma-build yung compatibility like that. By the way, may I know how was your day? Tapos yun, magkukwento siya kung positive or negative. Bibigyan mo lang yun ng empathy and then mag-share ka rin ng experience mo o kaya advices if they need to. And then, ito naman is yung, babalik mo na siya sa topic when you already process the account, kasi matagal yun, so kailangan mo mag-side talk na, kamusta ka, ganyan-ganyan, kamusta araw mo. Tapos, while ino-open mo yun, syempre nakikinig ka sa kanya, advice ka, and then when you have the account needed, when you have it in your hand, you will say na, by the way, I already had your account, may I have your PIN so that I can verify it. Thank you so much. Pag binigay niya, thank you so much. Tapos, upon checking your account, sasabihin mo lang naman nakikita mo doon, tapos ipaprocess mo kung ano yung pinapaprocess niya, which is, for example, is payment. Marami kasing pwedeng ipaprocess. Like, change name, payment, change email, i-guide through mo lang siya doon, tapos yung mga terms and condition, if they want a refund. So, ayun. So, dapat meron kang product knowledge. And then, magsa-side talk ka pa rin doon, and then along your side talk, you will recommend the website, which is my.tmobile.com. Basically, yung mga customer namin is based on US, so kailangan talaga magpuyat, tapos dapat converse ka talaga in English, tapos yung mag-explain ka ng mga process on how to get on that website, and then bawal ka rin magpakalat ng mga information na magagather mo. Kasi pwede ka matanggal and maban dun sa company na yan. So, ito lang is a call flow, sample flow ng tawag na ma-receive mo every now and then, kapag nag-start kami sa production. So, ayun. Tapos, ang closing spiel, kasi may fundamentals kang dapat sundin eh, kapag nagko-call ka. Hindi pwedeng basta ka sumagot. When you finish the required process or required issue to be fixed, you will say at the end, you can say this way, in behalf of T-Mobile Prepaid, we are happy that we are able to help you on your payment ngayon yung example. Rest assured that we will do our best to serve you guys more. Is there anything else that I can help you with? You will ask for more if ever they want to ask additional help, because ang goal mo dito is hindi sila tumawag within 7 days, kasi kapag tumawag sila within 7 days ng same problem, it will appear on you sa last na nakausap niya. So wala incentive, KPI yon, hindi ka pasok sa KPI, wala ka incentive. Tapos kung tumawag naman siya, edi good on you, because
kailangan mo lang mapanatiliin yung stats na yon for a month and then you can have the incentive. Kahit newbie ka pa lang. Tapos, thank you so much. Bye for now. And bye-bye.